Magandang araw, Malacanang Press Corps. San Juanico Bridge, muling magbubukas para sa mas mabibigat na sasakyan. 6 na buwan matapos ang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa San Juanico Bridge noong Hunyo nitong taon, ngayong araw, muli na itong magbubukas para sa mas mabibigat na sasakyan. Sa isinagawang inspeksyon kaninang umaga, ibinida ni Pangulong Marcos Jr. na natapos na ang portal shoring works para sa 17 spans at 5 pier na tutulong na maibalik ang San Juanico Bridge sa 15-ton load limit nito para sa two-way traffic. Target din ngayon ng Pangulo na makumpleto ang pagpapatibay ng tulay at tuluyang maabot ang 30-ton limit or load limit sa lalong madaling panahon. Ang kanyang mensahe, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na inaasahang makakabalik sa 30-ton two-way load limit ang San Juanico Bridge sa third quarter ng susunod na taon. Ayon sa Pangulo, sa ngayon ay partially finished ang status ng tulay. Ang San Juanico Bridge ay isang 2.15 km bridge na itinayo noong 1969, kung saan ginanap ang inaugurasyon noong July 2, 1973 na dapat ipagmalaki sa buong mundo. Ang napabayaang tulay noon, pinaayos na ng husto ng Pangulo ngayon. Pagpapalakas sa maritime industry, isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matapos ang inspeksyon sa San Juanico Bridge, agad nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa National Maritime Polytechnic. Nagsisilbi itong Maritime Training at Research Center na proyekto ng dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Doon, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang inspeksyon ng full bridge simulator, liquid cargo handling simulator, at ang engine room simulator na pwede nang magamit sa January 2026. Ayon sa Pangulo, nagsisikap ang pamahalaan upang gawing mas moderno ang training equipment at facilities ng National Maritime Polytechnic upang makipagsabayan ang mga marinong Pinoy sa pandaigdigang pamantayan. Para kay Pangulong Marcos Jr., una ang mga Pilipino, una ang mga marino. 20 pesos na bigas, lahat sa probinsya, dito sa Pilipinas, mayroon na. Sa anumang panig ng bansa, abot kamay na ang ng mamamayang Pilipino ang 20 pesos na kilo na bigas. Ito ay katuparan sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Agriculture, sa pangunguna ni Secretary Francisco Tio Laurel Jr., matagumpay na nailunsad noong Miyerkules sa Maguindanao del Norte ang Benting Bigas Program ni Pangulong Marcos Jr. Dahil dito, lahat ng 82 provinces sa bansa ay may benting bigas na. Inspirasyon ito lalo na sa Pangulo dahil mas maraming Pilipino ang naabot ng 20 pesos kada bigas or kada kilo na bigas. Ang mga hakbang na ito ay patunay lamang sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na mabigyan ng marangal at masaganang buhay ang mamamayang Pilipino. Naniniwala ang Pangulo na lahat ay posible para sa mga Pilipino. Oplan kontrabaha ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umabot na sa Bacolod City. Banago Port Improvement Project, binisita. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang paglulunsad ng Oplan kontrabaha sa Bacolod City na naglalayong maibsan ang mga pinsala ng matinding pagbaha sa lungsod. Target ng Oplan kontrabaha sa Bacolod City na linisin ang 169.45 kilometers ng mga ilog, creek at estero sa 138.27 kilometers na drainage systems. Bago pa man mailunsad ang proyekto, nasimulan na ang ng pamahalaan na linisin ang Banago Creek at Madalagan River noong October 17. Nauna nang inilunsad ang programa sa Metro Manila noong November 12 at sa Metro Cebu noong November 21. Layunin nito na mabawasan ang mga naipong putik, buhangin at basura sa mga ilog, estero at kanal upang maibalik ang kapasidad na magdadala ng tubig. Makakatulong din ito upang mabawasan sa mga lugar ang pagbabaha at mapabilis ang pagbaba ng tubig na sa mga naapektuhang lugar.
naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na mababawasan ang pagbaha ng 50 hanggang 60%. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagsusulong ng standardized design ng mga pantalan. Sa layuning mapagaan ang transaksyon sa mga pantalan, personal na nagsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Banago Port Improvement Project sa Bacolod City. Inaasahang mapapagaan sa port operations ng lungsod ang mga pinaganda at pinalawak na Banago Port. Inaasahan din tataas ang capacity ng pantalan mula 50 hanggang 500 passengers na siya namang magiging standardized design. Sa ganito mga programa, pinapakita ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng kapaligiran na nagsisilbing tahanan ng ating mga likas na yaman.